Tama na ba? Hindi pa yung nasagot. Si May, yung sasagot kayo. Simple salita lang yan. I don't know. Ilagay mo kasi ilalagay natin yung sa YouTube. Hindi ko alam. Yan, sa loob. Kakabagay yung loob. Hindi ko alam. Baka makatuwa mo na kayo sa broadcast. Ate Melly. Yun yung for kaya na. Sige, sisingit siya. Hindi mo kaya na ako. Focus mo si Ate Ay, Melly. may tapos ko din sa girlfriend. Tumatawa pa. Anong sagot mo? Kung ito ay word of God, ano ba? Diba? Ito binabasa mo original name. Kalimutan ko nga. Kalimutan. Control. Saan mo? Spiritual. Ha? Ang tagal na natin pala yung pinag-aaralan, hindi natin ko alam kung ano yan. Oo. Diba, si Tinay? Uy, kami lang. O, sabihin ko na kung ano sagot niyan. Hindi. Meron pa. Mayroon pa daw. Sino pa? Kaya Nico, sasagot yung kanini. Wala? Sino? Gusto natin. Kung itong word of God, Simon, tingin ka dito. Word. Ano naman to? Ito ay perverted word. Ay, nalikan. Maling amal. Parang pinwitch lang niya. Papay ko Bakit? kayo eh. Sabi ko sa'yo yun eh. Pervert ka. Ano sabi nung ahas? Yung serpente. Sabi ng serpente, totoo, hindi kayo mamamatay. Binaliktad niya. Hindi mo yan na si Barfasyo yung tawag sa Tagalog pa. Ang ibig sabihin ng perverted, sabihin niyan, tawag doon, pervert, parang dinagdagan. Nakalagay din doon, sabi doon, tunay nga na huwag daw namin kakainin ni hihipuin. Wala namang utos ang Diyos na ganun eh. Sabi lang niya, huwag niyong kakainin. Pero makita niyo doon sa talata, ang talata yun? Ni, huwag niyong hihipuin. Diba? Sabi pa doon, kayo ay magiging, hindi totoo kayo mga matay, kayo ay magiging katulad ng Diyos. Pine-pervert niya, hinahaluan niya, dinulukpo niya yung salita, tinitwist niya, binabalik siya. Isang tanong pa niya eh, bakit sinabi ni Eva, bakit niya sinabi yung wag hihipuin? Ano ang mistake yun? Saan galing yung word na wag hihipuin? Kanya nakuha yan, kasi sabi ng Diyos, huwag kayo makain lang eh. Yun, may siya pang tanong dyan. So ngayon, alam niyo na, marami pang ibig sabihin ng tree of life. Ang tree of life, type siya ni Adan. Pero hindi sakto. Oh, pero hindi sakto. Pero si Adam. First Adam and second Adam yan. Yung pinaka-second Adam. Yan. Nung time na yun, ang tree of life, si Adan. Pero bumagsak siya. Si Kristo yung naging tree of life. Pansinin nyo sa Revelation chapter 2, verse 10 yata, 9, sa First Church Ages, sa Ephesians 38. Sabi doon, he that overcometh, I will give him tree of life. Na nasa paraiso ng Diyos. Then, ano naman yung tree of knowledge of good and evil? So, yung serpente. Maraming type yan. Pero, hindi yan nakatali na yan ay yun. Pero ang pinakamalinaw dyan, the word, the tree of life is the unadulterated word. Lagi yan binabanggit ni Richard Jan. Adultery. Tama ba? Mali. Why? Tama ba? May why yun, di ba? Unadulterated. Unadulterated. Ayan pa, ayan. Yan. Tama yan. Hindi. Adulterated na eh. Unadulterated word. Ibig sabihin, hindi siya nahaluan. Hindi siya pure. Ibig sabihin, genuine yan. Kaya hindi siya pinapalapit si Adan doon. Kasi pag nakalapit si Adan doon, mabubuhay siya. Kasalanan. Mawawala yung kasalanan niya. Hindi. Ang paliwanag dyan, mabubuhay siya ng tao na mayroong mabubuhay ang tao dyan na mayroong matagal, may kasalanan. May kasalanan. Oo. Pag nakakain daw. Kaya ayaw ng Diyos na sila ay makakain ng tree of life kasi gusto ng Diyos may kabayaran lahat ng ginawa. Di ba si... So, tandaan niyo yan. Tatype na natin yun dito sa atin. Kapag may
may ginawa ka talaga, asahan mo may kapalit yan. Tandaan mo, papaluin ka ng Diyos kung mayroong kang kasalanan. Kasi mahal ka niya. Mahal ng Diyos si Adan at si Eva, kaya ginawa niyang nagkaroon ng dawag, nagkaroon ng mga tinik. Hindi talaga sila nakakain ng mga masasarap na putas doon. Pero doon talaga, hindi naman talaga sila nagkahanap buhay. Basta may tutubo lang dyan, malaking mansan, malaking pakwan. Ay, sabi ko sa inyo, ang tindi nun. Di ba yung sa panahon ni Caleb at Joshua? Ang lalaki ng mga ubas doon sa Kanaan. 2 taon. Di ba 2 taon bumubuhat ng isang bungkus daw na grapes? Eh, gano'ng kalalaki yung grapes? Siguro ganito kalalaki. Ay, grabe yun. Yung lalaki ng mansana sa titina yung grapes. May narinig ako pa Sir Francis. Walo pa kaya pagbusan. Oo, grabe. Bakit Bakit narinig ako pa Sir Francis yung sabi na in the midst of the garden, di ba yung garden na yun, tipo kay Eve. Yung garden na yun, tipo kay Eve. Tapos in the midst of the garden, thou shall not eat. Ibig sabihin, may hihipuin, wag hihipuin, wag kakainin. Di ba yung sabi ni Sir Francis doon, tinipo niya, yung garden of Eden ay si Eva yun. Pero in the midst, yung midst na yun, ibig sabihin, yun yung sexual, ng babae. Parang Productive organ. productive organ. At lalaki, yun yung midst daw ng garden. Ibig sabihin, yung tao, tipo na isang garden. Once na nagkaroon ng, pag nagkaroon ng fornication, ibig sabihin, na na yung, kumbaga nawala na yung Ang matibay na ebidensya na hindi literal lang yung zero of light or zero of knowledge of good and evil. Hindi mababaw yung nagpapara